Alright, guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron tayong reaction video dito kay Kibuloy na naman. At Amanda nagharap sa korte. Iba pang biktima ng pag-abuso. Hinihimok na lumantad na kayo para mag-apila dito kay Kibuloy. Nagharap na sa korte sa Pasig City ang religious leader na si Apollo Kibuloy at si Amanda na umano'y naging biktima ng pag-aabuso. Tiwala si Amanda na magkakakamtan niya ang hustisya matapos ng ilang taong nakatenggang kaso. At ito ay si Kibuloy, 4 na kapwa akusado. Binasahan ng sakdal sa mga korte at Pasig at Quezon City ngayon, September 13, nagpasok sila ng not guilty plea sa kinakaharap ng mga kaso. At panoorin po natin, guys, and not further ado, let's do watch. Matapos ang ilang taon, muling nakaharap ng biktima na si alias Amanda, si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy kaninang umaga. Sa pagkakataong ito, hindi na sa loob ng KOJC compound sa Davao City, kundi sa korte, kaugnay sa reklamong qualified human trafficking na isinampa niya kay Kibuloy at 5 iba pang akusado. June, dahil hawak na nga ng mga otoridad ang religious leader, nanawagan si Amanda sa mga kapwa niya biktima ng pang-aabuso umano ni Kibuloy na lumantad at maghain ng reklamo. Ayon sa mga abogado nito, may mga iba pang biktima at complainant dati na nauna sa kanya na hinaras at bigla na lang umanong naglaho at hindi na nila alam kung ano ang nangyari sa mga ito. Nandito na po yung kaso. Sana po yung ibang biktima lumabas at maglakas ng loob. Sa sobrang tagal ng panahon na nandito ako, hindi po ako bumitaw. Lumapit kayo sa Department of Justice para matulungan namin kayo. June, kaugnay ng development ngayon sa kaso laban kay Kibuloy, malakas ang paniniwala ni Amanda na makakamtan ito ang hustisya sa ginawa sa kanya kahit 10 taon na anya ang nakararaan. Inabusoan niya siya ni Kibuloy noong 17 taon pa lamang siya at ngayon ay 27 taon na. Ang naramdaman ko po talaga is sobrang saya kasi po hindi ko naman po talaga ine-expect na mahuhuli siya sa tagal-tagal ng oras na nagtago siya kasama pa yung iba. Ayon sa mga abogado ni Amanda, walang politikang sangkot sa kasong ito. 2019 pa nakahain ang reklamo sa DOJ at ulit-ulit na dinismiss ng piskal sa Davao. At sa ilalim na lang anya ng Marcos administration, nagkaroon ng desisyon na iakyat ito sa korte. Kaso lang, natulog lang sa DOJ under the previous administration. Kaya sabi ni Attorney Domingo, paano maging politically motivated na final namin under the previous administration. Ang Department of Justice naman ay handang tumulong kay Amanda kahit na pagdating sa proteksyon tulad ng pagsasailalim sa kanya sa Witness Protection Program o WPP. Samantala, June, matapos maghain ng not guilty plea si Kibuloy at iba pang kapwa-akusado nito sa Pasig City Regional Trial Court kaninang umaga sa kasong qualified human trafficking. Naghain din ng kaparehong not guilty plea si Kibuloy at mga kapwa-akusado nito sa Quezon City RTC Branch 106 sa kaso naman ng sexual abuse at child abuse. Pastor Apollo C. Kibuloy and the other accused pleaded not guilty. And the rest of the proceedings will be set thereafter. Hindi naman nagtaka ang mga abogado ni Amanda sa naging hakbang ng mga akusado. Sa publiko naman, pakiusap nila ay maging maingat sa mga impormasyon hinggil sa kaso. Sana habang pending yung kaso, yung ating publiko maging mapanuri sa kung ano man yung naririnig nila kasi hindi natin may iwasan ng fake news. Talagang laganap siya. June, kaugnay nga nitong dalawang magkasunod na arraignment kaya Kibuloy ngayong araw, kaugnay sa kanyang mga kasong kinakaharap, ay binigay na mga karagdaryo itong kanyang camp ni Attorney Torion. Kundi ang kanila lang sinabi, kinumpirma, ay naghain nga ng not guilty plea itong kanyang kliyente.
At batay sa ating nakuhang impormasyon mula sa magkabilang panig ay nakatakda June itong pre-trial dito sa Pasig City. Ito yung non-bailable case ni Kibuloy sa darating na October 17. Samantala ito naman bukod pa niyang kaso na dyan sa Quezon City RTC, Branch 106, ay medyo mauna ito June ng isang linggo ay nakatagda naman ang pre-trial sa darating na October 2. So yun muna ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa June. Dante, kung pwedeng masagot, nabanggit ba ni alias Amanda na saan siya, kumbaga doong 2019 mula noong na-dismiss sa Davao City, paulit-ulit ang sinasabi mo na-dismiss yung kanyang reklamo sa piskalya pa lamang, siya ba ay nanatili pa rin sa bansa o merong kumukup sa kanya? Paano ba yan, Dante? Yes, Jun, alam mo, maging yung kanyang mga abogado, aminado rin na may pagkakataon hindi na rin nila alam kung saan nagtatago itong si Amanda dahil nga mayroon ding security risk sa kanya. Sa katunayan nga, kapag lumalabas siya sa publiko ay hinaharas o binabash siya, lalo na sa social media. So, naunawaan naman natin itong panig ng mga abogado at maging siya man, hindi na rin natin tinatanong kung saan siya partikular na nagtutungo para na rin sa kanyang kaligtasan, June. Oo, pero sinabi ba niya yung, kumbaga, paano siya nagkaroon ng lakas ng loob para muling, kumbaga, magkaroon ng pag-asa dito sa kanyang reklamo na ito at ngayon ay naisampa na nga sa korte? Alam mo, John, isa sa kanyang nabanggit kanina, dumating na rin sa punto niyang, kumbaga, parang nawawala na siya ng loob na magkaroon pa ng hustisya. Subalit nga, dahil sa nagiging development ngayon, kung saan binaliktad ng Department of Justice itong desisyon ng kanilang piskal dyan sa Davao kasi 2 beses na dinismiss yung kanyang reklamong qualified human trafficking at itong iba pang mga kaso. Ngunit nang nagkaroon nga ng pag-review itong ating kasalukuyang pamunuan ng DOJ sa pangunguna ng Secretary Rimulya at noong nakaraang Marso ay pinasampahan ang kaso nga si Kibuloy. Dito lalong sabi nga ni Amanda ay nakikita niyang makakamit niya ang hustisya dito sa kanyang kinakaharap nga na kaso sa kabila nga ng 10 taon na ang nakararaan mula noong nangyari umano o ginawa sa kanya itong pang-aabuso ni Apollo Kibuloy Jr. To clarify lang, Dante, itong kasong ito ba yung non-bailable? Tama ba yan, Dante? Yes, June, non-bailable itong sa Pasig RTC ay si Amanda, yung complainant. At ito namang sa Quezon City ay siya rin, June, ang complainant dito. So itong itong kaso na nasa RTC at saka sa Quezon City, bagamat magkaibang korte, iisa lamang ang complainant at yan alias Amanda, June. Okay, maraming salamat, Dante Amento, nag-uulat. Alright guys, ayan, napakinggan at napanood po natin ang nagharap sa korte si Amanda at Kibuloy na minulis siya nung bata pa siya. At ito ay ayan, tiwala si Amanda, makakamtan niya ang hustisya matapos ng ilang taon nakatenga ang kaso. At maraming salamat sa panonood, pakikinig dito kay Rob Trip, and see us again sa ating reaction video, and peace out sa inyo lahat guys.